Rabbil Alamin. Salamu ala Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bilang pagpapatuloy natin sa daigdig at lihim ng mga puso ay nasa chapter 8 na po tayo. Mga giliw kong tagapakinig at kapatid ko sa pananampalataya. Ang chapter 8 ay ibubunyag natin ang daigdig at lihim ng paano natin payayamanin, magiging masagana, pagbubungkalin ang ating puso. Paano ito yayaman? Paano ito magiging mayaman ang ating mga puso? Pang-espiritual na kayamanan. Malilinis natin ang ating mapapayaman natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng kinakailangan muna tayong magtauba. Ibig sabihin, linisin ang ating puso mula sa mga nagawang kasalanan. At ang puso ay maging malinis pagkatapos itong linisin. Kapag ang puso ay malinis na, nakapagtauba na tayo, wala na siyang bahid dumi, wala na siyang mancha, ipapalit natin dito kung ano ang malilinis. Ipapalit natin dito kung ano ang mabubuti na mga gawa. At ito ang pinakatanyag na batas at pamamaraan sa Islam upang maging mayaman ang puso. Paano? Lilinisin ang puso sa pamamagitan ng matindinang tauba. Nang masakop ang makanang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang mga kasamaan, ang lahat ng marumi ay nilinis dito. Ito yaong mga Diyos-Diyosan ng mga rebulto na sinasamba ng mga walang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinalit nila dito ang pinakamabuti sa lahat. Ano yung pinakamabuti sa lahat? Ang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ng walang. Ito ang pundasyon ng Islam. Katulad ng mga bagong yakap sa Islam. Pagkasyahada ay tatalikuran ang maruming paniniwala sa mga pagsamba sa mga nilikha at ipapalit dito sa puso ang isang salitang La ilaha illallah. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakapagtauba na, pagsumikapan na nating iwasan ang lahat ng kasalanan. Kundi gumawa tayo ng mabuti, puro mabubuting gawa. Upang sa ganito ay yumaman ng yumaman ang ating puso. Kumita siya ng maraming kayamanan. Tulad din ng isang bahay. Kung nais itong ayusin ay kailangan alisin ang mga sira at mahihina na bagay at palitan ito ng matibay at mabuti. Hindi ba? Ganito ang kahalintulad ng puso upang natin ay kailangan alisin muna ang marumi at palitan ito ng mabubuti. Ibig sabihin, iwanan lahat ang bawal, gawin lahat ang mabuti. Paano mapapayaman ang puso kung ihahalo natin ang malinis sa marumi? Ang malinis na gawa ay maihahalo sa maruming tulad ng maruming baso na sinabi natin sa nakaraan nating topiko. Kung ang basong ito ay puno ng karumihan, uhusan ito ng malinis na tubig, ang tubig na malinis na ito ay walang saysay at pakinabang sapagkat kapag ibinuhos mo ito sa itong malinis na lisay sa maruming tubig na malinis na ito ay maging marurumi rin. Ibubuhos ang tubig sa maruming tubig na itong malinis na tubig na ito binuhos natin ay magiging marumi rin pagdating nito sa basong marumi. Sa makatuwid, ay kailangan linisin muna ang basong ito at kapag malinis na, dito ay ibuhos ang dalisay na tubig at sa ganito ay kapakipak
at mayaman sa kalinisan. Ganito rin maihahambing ito sa puso. Sa makatwid, ang unang hakbang upang mapayaman ang puso ay linisin mula sa maling paniniwala at maling pagsunod. Mula kasalanan at kasamaan, at pagkatapos ay ilagay o ipaloob dito sa ating puso ang lahat ng mabubuting espeto at sa pananampalatayang Islam. Ang sugo ay nagsabi, sallallahu alaihi wasallam, padalisayan ninyo ang inyong puso, tapos ay magtayo dito ng haligi mula sa kabutihan. Ito ang dapat natin gawin. Ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, upang mapayaman natin ang puso at itayo natin dito ang haligi mula sa mga kabutihan. Dapat natin gawin, at ang formula ay ang tauba, ang paglilinis mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan nito, ang puso ay magiging dalisay at gumawa pagkatapos nito ng mabubuting gawa. Kapag ang puso ay malinis na mula sa gawaing kasamaan, huwag nang hayaan pang makapasok pa dito ang marumi. Kapag ginawa natin ito, ang Allah Ta'ala ay magbibigay sa ating puso ng isang matamis na iman. Iman. Gaya ng sabi ng sugo na Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang bagay ay iniwasan para sa Allah, papalitan ito ng Allah ng higit na mainam. Tulad halimbawa pagtitig sa babae na gustong-gusto mong tignan, at ito ay nagpapataba ng iyong puso at nagpapatamis ng iyong puso. Ngunit alam mong ito ay haram, pinigilan mo ito, pinigilan mong tignan ito para sa Allah lamang subhanahu wa ta'ala, papalitan ito ng Allah ng higit tamis sa iyong puso, ng higit na tamis sa iyong puso ang iyong mararamdaman sa pagnanais na tignan ng babae na yaon. Higit kung gaano katamis na gusto mong makita ang babae dahil iniwasan mo, ay higit nitong papalitan ng Allah ang tamis sa iyong puso sa pag-iwas mo na iyon. Subalit, kapag tayo ay nakakagawa ng kasamaan, tulad ng isang pananim, lilinisin natin ang isang lupa at saka tayo magtatanim. Kung hindi natin lilinisin ang lupa at magtatanim tayo, hindi ito agad lalaki ang ating itatanim. Ngunit kung ito ay malinis, ito ay agad lalaki. Lilinis natin. Tulad ng puso natin, lilinis natin. At saka tayo magtanim ng mabuti, ay agad itong dadami. Sa tuwing tayo nakakagawa ng mali, tulad ng halaman na itinanim natin sa maliit sa lupa, kapag ito ay tinutubuan ng damo, ay kinakailangan nating linisin ulit ito para ang paglaki nito. Tulad ng puso, kapag nakakagawa tayo muli ng mali, ay ipagpatuloy natin ang pagpatatawba upang manatiling malinis ang puso at lumago ng lumago ang ating itinanim. Ganito ang gagawin nating pagbubungkal, pagpapayaman sa ating puso. So paano payamanin ang puso? Ang mga puso at gumawa ng maraming kabutihan. Kapag narurumihan, itawba natin ito upang manatiling malinis ang kanyang lupa. Tulad ng puso manatiling malinis. At sa ganito ay madaling lumaki ang halaman. Ganun din ang puso madaling yumaman sa pamamagitan o lumaki sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So kinakailangan mga kapatid, palataya at mga giliw naming tagapakinig, kinakailangan ang puso natin ay magkaroon siya ng magandang katangian. Tulad halimbawa na siya ay matapat sa Allah. Siya ay matintiman matyaga, mapagmahal ang ating puso, pag-asam-asam, kasabikan, takot, marunong siya matawad sa Allah, katatagan, mapagpasalamat na puso, mapagsumikap na puso, tiwala sa Allah, mapagsisi, sinseridad, matintiman, kontento, at mapagpasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung dapat natin taglayin sa ating puso? Maging matapat sa Allah, maging matyaga, maging mapagmahal sa Allah, pag-asam-asam, kasabikan, takot sa Allah, katatagan, mapagpasalamat, kaluguran, mapagkumbaba, mapagsumikap sa Allah, mapagsisi, sinseridad, matimtiman, kontento na puso at mapagpasakop na puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito dapat ang maging ng ating mga puso upang lalong higit siyang yumaman ng yumaman.
Mga kapatid ko sa pananampalataya, marahil ay isang chapter na lamang ang susunod nito hanggang chapter na lang tayo, ay isisingit ko na rin ito na dapat nating maiwasan. Sa chapter 8 ay isisingit ko na ng puso. Mayroon lumalason sa ating puso na dapat nating iwasan. Una, ang nakakalason sa ating puso na dapat nating iwasan ay yaong mga masyadong maraming salita. Walang tigil sa pagsasalita, mahaba ang salita na wala namang patutunguhan. Ang sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anong dahilan kung bakit ang mga tao ay tatapon sa apoy? Dahil sa dalawang bumubuka. Sabi niya, ang bibig at ang pribadong lugar ng lalaki at babae. Ito ang karamihan sa itatapon sa impyerno ng apoy, ang bumubuka, ang bibig at ang pribadong lugar ng lalaki at babae. So sabi ni Umar Al-Khattab, ang isang taong masyadong masalita ay isang taong maaring makagawa ito ng pagkakamali. Sobrang salita ay maaaring makagawa ng pagkakamali. At kapag siya ay nakagawa ng mali, ito ay magbibigay sa kanya ng maling gawa. Sa ganito, ito ang aakay sa kanya patungo sa impyernong apoy, sabi ni Umar Al-Khattab. Kaya ang sobrang masalita na wala namang halaga ay isang lason nito sa ating puso na dapat nating iwasan. Ang pangalawang lason sa ating puso. Ang pangalawang lason sa ating puso ay ang walang tigil sa pagtitigs ng pagnanasa sa mga kababaihan. Ito ang pangalawang lason ng puso, nakakalason sa ating puso na dapat nating iwasan. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagtitig ay isang lason. Isang lason o pana ni Shaitan na nakakalason sa ating mga puso. Kaya't iba ang paningin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ang Allah ay magkakaloob sa inyo ng tamis. At ito ay madarama ninyo at makikita ninyo na ang inyong puso sa araw na inyong makatagpo ay magbibigay ito ng tamis. Sa araw makatagpo natin Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magbibigay ng tamis. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, iwasan natin ang pagtitig sapagkat ito ay pana ni Shaitan sa ating mga puso upang poison arrow of Shaitan. Iwasan natin ang sobrang pagtitig sa mga kababayan at ito ay hindi isang kabanalan sa isang lalaking Muslim at babae ang sobrang pagtitig na magnasaan natin ang ibang tao. Hindi ito gawaing kabanalan, kundi ito ay gawaing anong tawag nila? Kapag tayo mahilig tumitig, kahit na alam natin bawal, hindi natin iiwasan, mga kalawangin. Pangatlo, na nakakalason ng puso ay sobrang takaw sa pagkain. Ang sa pagkain ay nakakalason sa puso. Anong ibig sabihin? Ang kakaunting pagkain lamang sa ating mga katawan, ito ay nagpapalambot ng ating mga puso. Nagiging mapagkumbaba ang ating puso. Nagiging matalino ang ating isipan. Ang ating mga sarili ay nagiging mahigagalitin. At bababa ang pagnanasa natin. Bababa ang pagnanasa natin. At kasalungat nito ang sobrang pagkain o matakaw sa pagkain. Ang puso ay nagiging matigas. Ang isip ay nagiging bobo. Hindi tayo marunong magpakumbaba at nagiging magalitin ang ating pag-uugali. Bakit? Sapagkat ang sobrang kain ayon sa mga doctor research ng banal na Quran maging ang mga kufar, ang sobrang pagkain, ang tayo ay nasobrahan sa pagkain, ang lahat ng daloy ng dugo ay halos pumunta lamang doon sa ating tiyan. Bumabagal ang daloy sa ating utak, sa ating puso, kaya ang tao kapag siya ay sobrang busog, siya ay inaantok sapagkat ang circulate ng kanyang dugo ay hindi normal.
Dahil dito ang utak ay nagiging mapurol. Dahil dito ang puso nagiging matigasin. Ito ang epekto ng sobrang takaw sa pagkain. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang anak ni Adam ay wala ng iba pang ikinagagalak sa kanyang lulunan maliban sa kanyang tiyan. Ang maliit na bagay na pagkain ay ito ay sapat na sa kanya upang mapanatili niya ang kanya. Kung dadagdagan niya ito na siya ay makakain ng marami, ay nararapat gawin niyang 3 bahagi ito. Una sa kanyang pagkain, inumin, at sa kanyang hininga. Akmad ang source natin. Pang-apat na nakakalason sa ating puso ay ang pagkikisama sa mga masasamang tao. Ito ay isang walang lunas na sakit na maaring makapanakit sa atin hanggat hindi na natin iniiwasan ng ganitong kompanyon. Makikita ng isa ang ugat na katalo sa mundong ito sa kabilang buhay kapag hindi natin tinigilan ang pakikisama sa mga taong walang takot sa Allah o sa mga taong masasama. Ang sabi ni Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, ang isang tao ay sinusundan niya ang kanyang kaibigan sa kanyang relihiyon. At bawat isa, kung sino ang kasama niya, siya ay nagiging ganun. Kung paano ang kaibigan niya, siya ay kabilang sa kanya, Trinity. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kahilan tulad ng isang mabuti at masamang kasama ay isang katulad ng nagdadala ka ng musko. At ito ay isang katulad ng may isang dumaan na nagtitinda ng musko. At ito ay hinihipan sa kanyang lalagyan na nagtitinda. Ang nagtitinda ito ay inihipan. Ang muskong ito ay maaring magbigay sa iyo ng malayang amoy. O ikaw ay makabili rito o kahit hindi. At least, ikaw na tao ay nagkaroon na ikaw ay nakaamoy mula rito. O madikitan ka ng anumang amoy dito. Ang isang tao na nag-ihip sa kanyang lalagyan ng ganitong ay maaring sunugin nito ang iyong suot o maaring makaamoy ka ng baho nito. Anong ibig sabihin? Kapag ang isang kasamaan mo ay mabuti, ikaw ay nagkakaroon ng bahagi sa kanilang kabutihan. Kahit hindi ka nakabili o kahit hindi ka halintulad ng ibig sabihin, ikaw ay makaamoy nito, ikaw ay makatanggap nito, o madikitan kahit katiting lang, nababahagian ka ng at ikaw ay napapabilang sa mabuti. Ngunit kung ang masama mong kasama, sila ay masama, ikaw ay nagiging kahalintulad nila. Kung hindi man, ikaw ay nababahagian nila ng kahit kaunti katulad ng mabahong amoy. Ikaw ay nabibilang sa kanila. So, isang lason sa pananampalatayang Islam na dapat iwasan ng mga kamusliman at ugalihin nilang hanapin ang mabubuting companions. At ang panghuli ay ang labis-labis na pagtulog. Ang labis na pagtulog ay isang lason sa ating mga puso. Normal sa atin, totoo, ang matulog tayo upang magkaroon tayo ng lakas at lakas sa ating isipan. Ngunit ang pagtulog ng labis-labis, ito naman ay nag-iibigay ng impact sa isang tao. Ang labis ng pagtulog ay nagbibigay impact ng kasamaan sa isang tao. Nagbibigay ito ng kasamaan o masama sa kanyang sarili. Pangalawa, nawawalang halaga ang rizq ng Allah, ang mga baraka ng Allah. Imbis na magharal tayo ng hadith, magbasa tayo, magdua tayo, o ano pa mang gawin natin, ay malaking kawalan ang nawawala sa atin dahil sa sobrang tulog natin. At dahil sa katamaran, labis na pagtulog, puso at isip ay nagiging mapurol. So ito ang 5 lason sa ating puso na dapat nating iwasan. Ang labis-labis na pagsasalita ng walang halaga. Ang labis-labis na pagtitig upang magnasa.
ang labis-labis kain, ang pakikisama o labis-labis pakikisama sa mga masasama at labis-labis na pagtulog. So isa na namang lihim ng daigdig ng puso ang nating naibunyag sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sala sa susunod ay isa lang lamang po ang tatatapikin at matatapos na po ang daigdig at lihim ng puso na ating Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.